Yun na ang hudyat. Ang marahang tunog ng seatbelt sign ay hindi lang isang simpleng anunsyo para kay Sydney Valaho. Ito ay ang tunog ng kurtinang bakal na isinasara sa pagitan niya at ng mundo sa labas. Ito ang hudyat para isuot ang maskara, para itago ang lahat ng gulo sa kanyang dibdib, at para maging ang taong inaasahan ng lahat. Si Miss Valaho, ang walang takot at walang emosyong CEO ng Valaho Airlines. Inayos niya ang pagkakalapat ng kanyang mamahaling corporate blazer. Tumingin siya sa bintana, hindi para pagmasdan ang mga ulap, kundi para makita ang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng nasa tuktok ng kanyang mundo. Matagumpay, makapangyarihan, isang kasinungalingan. Ang biyaheng ito, patungong Australia, ay hindi lang para sa isang business deal na magpapalago pa lalo sa kanyang company. Ito ay isang lihim na paglalakbay, pabalik sa isang pangakong binitawan sa hangin 7 taon na ang nakalipas. Isang pangako na kasama niya dapat niyang tutuparin. Napapikit si Sydney, isang mabilis na pagkurap para itaboy ang multo ng kahapon. Huli na. Naramdaman na niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang kirot na pinilit niyang ibaon sa ilalim ng tagumpay at kayamanan. Isang marahang kaluskos mula sa intercom ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumahimik ang buong cabin, naghihintay sa anunsyo mula sa piloto. At doon, sa katahimikan ng first class cabin, sa loob ng eroplanong pag-aari niya, narinig niya ito. "Good morning, passengers. This is your captain speaking." Naniga si Sydney sa kanyang kinauupuan. Hindi maaari. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging yelo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang hanging nilalanghap niya ay biglang naging lason. Pamilyar ang boses na yon. Malalim, mahinahon. Ang boses na minsan ay naging musika sa kanyang mundo. Ang boses na bumulong ng mga pangako sa kanya sa ilalim ng kalangitan. Ang boses na huli niyang narinig na bumasag sa kanyang puso sa 1,000 piraso. "On behalf of Valaho Airlines, welcome aboard flight VA215, non-stop to Sydney, Australia. My name is Captain Theodore Olivares." Theodore. Theo. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang pangalan ay tumusok sa kanyang pandinig, dumaloy sa kanyang mga ugat, at sinunog ang bawat alaala na pilit niyang kinalimutan. Automatikong nanikip ang kanyang kamao. Ang kanyang mga kuko, bagamat perpektong nail polish, ay bumaon sa kanyang palad. Naramdaman niya ang sakit, pero hindi nito matalo ang sakit na muling bumabalot sa kanyang dibdib. Ang isip niya ay bumalik sa araw na yon. Ang malamig na hangin ng gabi. Ang mga salitang binitawan ni Theo, kasing lamig ng hangin. "Tapos na tayo, Sydney." Walang paliwanag, walang emosyon. Tinalikuran lang siya nito na para bang ang 3 taon nilang pagmamahalan ay isang basura na kailangan ng itapon. At ngayon, narito ito. Ang boses. Ang lalaki. Ang piloto ng sarili niyang eroplano. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sydney. Isang biro. Isa itong malupit na biro ng tadhana. 7 taon siyang nagsumikap para makarating sa taas, para patunayan sa sarili niya na hindi niya ito kailangan. At ngayon, sa isang iglap, tila ibinabalik siya ng tadhana sa simula. "Ma'am Valaho? Are you okay, ma'am?" Isang flight attendant ang lumapit sa kanya, may pag-aalala sa mukha. Si Cheska, ang pinagkakatiwalaan niyang cabin crew supervisor. Dahan-dahang iminulat ni Sydney ang kanyang mga mata. Ang sakit at gulat kanina ay napalitan na ng isang matigas at malamig na ekspresyon. Ang CEO ay nagbalik na. "I'm fine, Cheska," sagot niya. Ang bawat salita ay may bigat at awtoridad. Pero hindi pa siya tapos. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili.
at hinayaan ang galit na maging kanyang lakas. Dahan-dahan niyang pinindot ang call button. Sa loob lang ng ilang segundo, bumalik si Cheska. "Yes, ma'am?" Itinuon ni Sydney ang kanyang matalim na tingin sa dalaga. Ang kanyang boses ay malamig. Walang bahid ng anumang emosyon maliban sa yelo. "I want to know why a pilot I personally never approved is flying this plane." Sa loob ng cockpit, si Theodore Olivares ay ang hari ng kanyang kaharian. Ang bawat ilaw, bawat switch, bawat numero sa display screen ay pamilyar sa kanya. Dito, siya ang may kontrol. Ang hangin ay sumusunod sa kanyang utos. Ang bakal na ibon ay yumuyuko sa kanyang kagustuhan. "Pre-flight checklist complete, Captain. Ready for pushback?" Ang boses ng kanyang co-pilot, si Miguel, ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Tumango si Theo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa daanan sa unahan. "Roger that. Let's give our passengers a smooth flight." Isang standard na linya. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay na hindi mapakali. Kanina pa, habang tinitingnan niya ang final passenger manifest, isang pangalan ang tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Vallejo. Sydney, Seat 1A, 7 taon. 7 taon niyang sinubukang burahin ang pangalang yan sa kanyang sistema. 7 taon siyang umiwas sa anumang balita tungkol dito. At ngayon, nasa likod lang siya ng pader na ito, humihinga ng parehong hangin na nilalanghap niya. Sa loob ng eroplanong siya mismo ang nagpapalipad, napahigpit ang hawak niya sa yoke. "Okay ka lang, sir?" tanong ni Miguel. Napansin marahil ang bahagyang pagbabago sa kanyang kilos. "Okay lang." Mabilis na sagot ni Theo. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Just making sure everything is perfect." Isang kasinungalingan. Wala nang naging perpekto simula noong gabing iyon. Bigla, ang imahe ng isang mas matandang lalaki ang sumagi sa kanyang isip. Si Don Ricardo Vallejo, ang ama ni Sydney. Nakatayo sila sa isang mamahaling opisina, napapaligiran ng salamin at bakal, pero ang pakiramdam ni Theo ay sinasakal siya. "Mahal mo ang anak ko?" tanong ng matanda. Ang boses ay mayaman, pero puno ng lason. Tumango si Theo noon, buong tapang. "Opo, sir. Kung mahal mo siya, layuan mo siya." Ang mga salita ay simple, pero ang bigat ay parang bundok. May pangarap siya na hindi ka kasama, maging CEO sa Amerika, at hindi ko hahayaang isang binatang tulad mo na walang maipagmamalaki kundi ang uniforme niya ang sisira doon. Layuan mo siya, o sisirain ko hindi lang ang pangarap mo, kundi pati ang pamilya mo. Iyon ang katotohanan. Hindi niya iniwan si Sydney dahil hindi niya ito mahal. Iniwan niya ito dahil mahal na mahal niya ito. Pinili niyang maging kontrabida sa kwento para lang maabot ni Sydney ang pangarap nito. Ang marahang pag-angat ng eroplano mula sa runway ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nasa himpapawid na sila. Nasa iisang bakal na hawla sila ni Sydney. 10,000 talampakan sa ibabaw ng lupa. Lumipas ang isang oras na puno ng alanganing katahimikan. Ngunit bigla, isang malakas na pagyanig ang umalog sa buong eroplano. Hindi ito ordinaryong turbulence. Marahas, walang babala. "What was that?" sigaw ni Miguel habang mabilis na kinokontrol ang mga panel. "Stay calm," utos ni Theo. Ang kanyang mga taon ng pagsasanay ay automatikong gumana. Ang kanyang personal na problema ay nawala. Tanging ang kaligtasan ng 200 na pasahero ang mahalaga. Nag-iilaw ang mga warning lights. Sunod-sunod na alarms ang tumunog. Kasabay nito, ang boses ni Cheska, ang head flight attendant, ay narinig niya sa kanilang linya. "Captain, may gulat dito sa cabin. Malakas ang pagyanig." Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipagbuno sa control, na-stabilize ni Theo ang eroplano.
Pero alam niyang may mali. May mas malaking problema. Miguel, take the controls. I need to check the cabin integrity. Baka may nasirang panel. Copy that, Captain. Sa pagbukas niya ng pinto ng cockpit, ang bumungad sa kanya ay isang eksena ng bahagyang kaguluhan. May mga bagaheng nahulog, may ilang pasaherong takot na takot. Ang mga flight attendant ay mabilis na kumikilos para pakalmahin ang lahat. At doon, nakita niya siya. Nakatayo si Sydney sa gitna ng aisle ng first class, pilit na pinapanatili ang kanyang postura. Ngunit sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. 7 taon ang lumipas, pero ang epekto ay pareho pa rin. Isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Sydney ay hindi alaala o pangungulila. Purong galit. Isang galit na nag-aalab na tila sinasabi sa kanya na siya ang pinakamasamang nilalang sa balat ng lupa. Ang sakit na naramdaman ni Theo sa sandaling iyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang turbulence. Wala siyang sinabi. Wala rin itong sinabi. Isang tingin lang iyon, pero sapat na para sabihin ang lahat. Mabilis niyang inilibot ang kanyang tingin sa kabuuan ng cabin. Nagbigay ng mabilis na utos sa mga crew at walang lingon-likod na bumalik sa cockpit. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Sumandal siya sa kanyang upuan, huminga ng malalim, at muling isinuot ang kanyang maskara bilang kapitan. Ang puso niya ay parang pinipiga. "Everything looks stable for now, sir," sabi ni Miguel. Tumango si Theo, pero bago pa man siya makasagot, isang bagong ilaw ang umilaw sa panel sa harapan nila. Isang ilaw na kulay pula. Tumingin si Miguel dito, at pagkatapos ay kay Theo, ang kanyang muka ay biglang namutla. "Sir," sabi ni Miguel, ang boses ay nanginginig na ngayon. "This is not just turbulence. We have an engine pressure warning." Ang babala sa pressure ng makina ay hindi lang isang ilaw sa panel. Ito ay naging isang tunog. Isang malakas na dagundong na tila may bumigay na bakal na sinundan ng isang marahas na pag-uga na mas malala pa kaysa kanina. Ang eroplano ay biglang bumagsak na para bang isang higanting kamay ang humila dito pababa mula sa kalangitan. Nagtilian ang mga tao. Ang kaninang bahagyang kaguluhan ay naging purong takot. Nawalan ng hininga si Sydney. Ang kanyang training bilang CEO, manatiling kalmado sa gitna ng krisis, ay biglang naglaho. Dito, sa loob ng bakal na hawlang ito, hindi siya si Miss Vallejo. Isa lang siyang pasahero na walang anumang kontrol sa kanyang kapalaran. "Brace for impact! Brace for impact!" Sigaw ng mga flight attendant. Ang kanilang mga boses ay pilit na pinatatatag sa kabila ng takot. Muling kumislap-kislap ang mga ilaw bago tuluyang namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang emergency lights sa sahig. Sa dilim, mas lalong lumakas ang pakiramdam ng panganib. Napahawak ng mahigpit si Sydney sa kanyang armrest. Ang isip niya ay lumilipad. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang lahat ng sakripisyo? Dito lang ba ito magtatapos? Sa gitna ng pag-ugang walang tigil, napatingin siya sa bintana at nakita ang karagatan na tila papalapit ng papalapit. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang tanging pinagsisisihan niya sa kanyang buhay ay hindi ang mga business deal na pinalampas niya o ang mga gabing hindi siya natulog para sa trabaho. Ang tanging pinagsisisihan niya ay ang mamamatay siyang puno pa rin ng galit sa iisang taong minahal niya ng buong puso. Bakit ngayon pa? Bakit kasama pa siya? Isang malakas na lagutok mula sa itaas ang pumukaw sa kanya. Isang bahagi ng kisame, ang panel na may lamang mga oxygen mask, ay bumigay dahil sa pressure. Kumalas ito sa pagkakatali at dahan-dahang bumabagsak, diretso sa kanyang kinaroroonan. Nakatitig siya sa kamatayan. Walang oras para umiwas. Walang oras para sumigaw. Tila bumagal ang lahat. Ngunit bago pa man siya tamaan, isang anino ang mabilis na kumilos.
mula sa dilim ng pasilyo. Isang malakas na braso ang humablot sa kanyang baywang at hinila siya palayo sa kanyang upuan ng buong lakas. Bumagsak sila sa sahig. Si Sydney at ang lalaking nasa ibabaw niya ginagamit ang sariling katawan bilang panangga. Isang nakabibinging kalabog ang narinig nila nang bumagsak ang panel sa mismong lugar kung saan siya nakaupo kanina. Nanginginig. Iminulat ni Sydney ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Theo ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Pawisan. Seryoso. At sa mga mata nito, nakita niya hindi ang piloto, kundi ang Theong minahal niya, puno ng determinasyon at pag-aalala. Ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy, ang bigat ng braso nito sa kanyang likod, lahat ay bumalik. Kumapit ka. Sigaw nito. Ang boses ay malakas at puno ng awtoridad bago mabilis na tumayo at bumalik sa unahan. Naiwan si Sydney sa sahig, tulala at nanginginig, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Iniligtas siya nito. Iniligtas siya nito. Iniligtas siya ng lalaking pinakakinamumuhian niya sa mundo. Bago pa man makabawi si Sydney sa pagkabigla, ang boses ni Theo ay muling umalingaw-ngaw sa buong cabin. Hindi na mula sa kanyang tabi, kundi mula sa intercom. Ngunit ngayon, wala na ang karaniwang pagiging mahinahon nito. Napalitan iyon ng isang bakal na awtoridad na tila kayang pagtibayin kahit ang pinakamarupok na loob. This is your captain speaking. We have lost one engine. We are preparing for an emergency landing. Please remain calm and follow the instructions of the cabin crew. I repeat, remain calm. Ang kanyang boses ay naging angkla sa gitna ng unos. Ang mga pasaherong nagpapanik kanina ay dahan-dahang tumahimik. Ang kanilang tiwala ay naibaling sa hindi kilalang piloto na nangakong ililigtas sila. Pero para kay Sydney, ang boses na yon ay lalong nagdulot ng gulo sa kanyang isip. Paanong ang lalaking walang pusong tumalikod sa kanya ay siya ring may kakayahang maging bayani para sa 200 tao? Paanong ang duwag sa kanyang alaala ay siya ring pinakamatapang na tao sa himpapawid ngayon? Tinulungan siya ng isang flight attendant na makabalik sa isang bakanteng upuan. Naramdaman ni Sydney ang dahan-dahang pagbaba ng eroplano. Mas kontrolado na ngayon, ngunit mabilis pa rin. Sa bintana, kitang-kita na niya ang mga ilaw ng paliparan sa di kalayuan. Ang mga sumunod na minuto ay tila isang walang hanggan. Ang bawat segundo ay puno ng panalangin at takot. Ang katahimikan sa loob ng cabin ay nakabibingi. Tanging ang ugong na lang ng natitirang makina at ang mabilis na paghinga ng lahat ang maririnig. At pagkatapos, naramdaman nila ito. Ang marahas na pagdampi ng mga gulong sa runway, isang malakas na pagaspas, isang yugyog na umalog sa kanilang lahat, ngunit nakadikit sila sa lupa. Ligtas sila. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat, sa loob ng isang segundo, na para bang hindi makapaniwala ang lahat na sila'y buhay pa. At pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag. Sigawan, palakpakan, iyakan. Ang pinaghalong tunog ng pasasalamat at ginhawa. Pero si Sydney ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa unahan, sa direksyon ng cockpit. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay naghahalo-halo ng galit, pasasalamat, at isang matinding pagkalito na hindi niya maintindihan. Nang bumukas ang mga pinto ng eroplano, ang bumungad sa kanila ay ang kumukutitap na ilaw ng mga ambulansya, bumbero at sasakyan ng pulis. Agad na inasikaso ng mga awtoridad ang mga pasahero. Bilang CEO, muling isinuot ni Sydney ang kanyang maskara. Kailangan niyang pamunuan ang krisis. Ngunit habang pababa siya ng hagdan, isang lalaking naka-uniformeng pang-airport security ang sumalubong sa kanya. Ma'am Vallejo? Yes, I'm Sydney Vallejo.
What's the situation? Tanong niya. Ang boses ay professional at kontrolado. Sumeryoso ang mukha ng lalaki. Ma'am, I'm the head of airport security. We need you to come with us. The initial findings from the ground crew who witnessed the incident suggest something is very wrong. Kumunot ang noo ni Sydney. What do you mean wrong? Huminga ng malalim ang lalaki. Tila nag-iingat sa kanyang mga salita. Based on the explosion pattern from the engine and the pre-flight maintenance logs, we've quickly reviewed. Ma'am, the initial findings suggest this might not be an accident. Nanlamig si Sydney. What are you saying? Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. We believe it could be sabotage. Ang salitang sabotage ay tumama sa kanya na parang kidlat. Isang atake. Sa kanyang eroplano, isang atake na posibleng para sa kanya. Bago pa man siya makapag-react, nakita niya si Theo na pababa na rin ng hagdan, napapaligiran ng ibang mga opisyal. Nagtama muli ang kanilang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, may bagong emosyon sa pagitan nila, isang ibinabahaging panganib. Ma'am Balaho, Captain Olivares, sabi ng hepe ng seguridad, ang boses ay pinal at walang puwang para sa argumento. For the duration of this investigation, you are both persons of interest. You are required to remain in Australia until further notice. Nakatayo sila roon sa ilalim ng mga ilaw ng emergency, ang ingay ng paliparan sa kanilang paligid. Ngunit para kay Sydney, tila huminto ang mundo. Sabotahe, investigasyon, at siya, at si Theo, na-trap, magkasama. Ang 5 bituing hotel na pinagdalhan sa kanila ay tila isang ginintuang hawla. Para kay Theo, ang bawat sulok ng marangyang silid ay sumisigaw ng mundong hindi para sa kanya. Ang mundo ni Sydney. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ngunit ang isip niya ay nasa kabilang silid lang, kung saan alam niyang naroroon ang babaeng parehong dahilan ng kanyang lakas at ng kanyang pinakamalaking kahinaan. Ilang oras silang hindi nag-usap pagkatapos ng interogasyon, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Alam nilang kailangan nilang kumain at ang pag-iwas sa isa't isa sa maliit na mundong ito ay imposible. Sa restaurant ng hotel, ang bawat kalansing ng kubyertos ay parang ingay ng bomba sa gitna ng kanilang katahimikan. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mesa, may distansyang mas malayo pa kaysa sa 7 taong lumipas. Si Theo ang unang bumasag dito. Kumusta ka na, Sydney? Isang simpleng tanong, ngunit puno ng kahulugang hindi masabi. Tumingin si Sydney sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon, na para bang isa siyang estranghero. Ngunit ang mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang panga ay nagsasabi ng ibang kwento. Huwag mo akong tanungin yan, sagot nito. Ang boses ay malamig. Huwag kang umarteng para bang may pakialam ka. Nasaktan si Theo, pero hindi niya ipinakita. May pakialam ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sydney. Talaga? 7 taon kang walang pakialam. 7 taon kang naglaho na parang bula. At ngayon, bigla kang babalik? Sa eroplano ko pa? Ano ito, Theo? Isang malaking biro. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi ganoon, Sydney. Huwag! Itinaas nito ang isang kamay. Ang galit sa kanyang mga mata ay nagsimula ng mag-apoy. Bakit ka bumalik? Para ipamukha sa akin na masaya ka na nakahanap ka na ng iba, at ako na lang ang tangang nakakapit pa rin sa galit? Hindi totoo yan. Kung ganoon, ano ang totoo, Theo? Sabihin mo sa akin. Bigyan mo ako ng kahit isang magandang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon. Natahimik si Theo. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila. Ang katotohanan. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Don Ricardo, ang banta, at higit sa lahat, ang pangako niya sa sarili na hahayaan niyang maabot ni Sydney
ang mga pangarap nito. Umiling siya. Wala na itong saysay, Sydney, sabi niya, at ang bawat salita ay parang lason sa sarili niyang bibig. Tapos na yun. You have to move on, just like I did. Nakita niya kung paano gumuho ang pag-asa sa mga mata ni Sydney at napalitan ito ng pinal na pagkamuhi. Iyon na ang pinakamasakit na bagay na nasaksihan niya. Tama ka, sabi ni Sydney. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumayo ito. Tapos na nga at sisiguraduhin kong pagkatapos ng investigasyong ito, hindi na muling magtatagpo ang landas natin. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, isang boses ang pumigil sa kanila. Sydney, thank God you're safe. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, ang mabilis na lumapit sa kanilang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Marco Reyes, ang Executive Vice President ng Balaho Airlines. Agad na nagbago ang anyo ni Sydney. Ang galit ay nawala. Napalitan ng isang pilit na ngiti. Marco, what are you doing here? Lumipad ako agad nang mabalitaan ko. Hindi ako mapakali. Ang mahalaga, ligtas ka. Sabi ni Marco, bahagyang hinahawakan ang braso ni Sydney sa paraang nagpapakita ng pag-aalala. Pagkatapos ay ibinaling ni Marco ang tingin kay Theo. And you must be Captain Olivares. Magaling na trabaho sa himpapawid, Captain. Isang tunay na bayani. Bagamat kailangan nating alamin kung paano nangyari ang ganitong kapabayaan sa seguridad sa ilalim ng ating pamamahala. Ang papuri ay may kasamang banayad na paninisi. May kung anong hindi nagustuhan si Theo sa paraan ng pagtingin at pagsasalita ni Marco. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang investigasyon. Simpleng sagot ni Theo. Umalis si Theo sa mesa, iniwan silang dalawa. Alam niyang talo na siya sa gabing iyon. Habang naglalakad siya palayo sa lobby, narinig niya ang mahinang boses ni Marco. Huwag kang mag-alala, Sydney. Ako ang bahala sa lahat. Naramdaman ni Theo ang isang panganib na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tungkol sa selos. Ito ay isang instinct. Isang pakiramdam na may mas malalim na laro na nangyayari. Huminto siya sa isang madilim na sulok ng lobby. Nagkunwaring may tinitingnan sa kanyang cellphone. Nakita niyang naglalakad si Marco papunta sa direksyon ng elevator habang kinakausap ang isang tao sa telepono. Dahil sa pagiging abala nito, hindi siya nito napansin. At habang dumadaan si Marco, malapit sa kanyang kinatatayuan, narinig ni Theo ang isang pira-pirasong pangungusap, sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. O ayon sa plano, konting aberya lang pero kontrolado. Siguraduhin mong walang bakas. Lumipas ang 2 araw na parang isang makapal na hamog. Si Sydney ay nakakulong sa pagitan ng mga interogasyon kasama ang mga investigador at ng mga mahahabang oras ng pag-iisa sa kanyang hotel room. Si Marco ay palaging nasa paligid, umaarteng suportado. Inaayos ang lahat para sa kanya. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalo lang siyang nakakaramdam ng pagkabalisa na para bang ang mga pader ay papalapit ng papalapit. Para takasan ang lahat, gumawa siya ng isang desisyon na idinikta ng kanyang puso, hindi ng kanyang isip. Nakasakay sa isang taxi, tinahak niya ang daan palabas ng syudad. Ang destinasyon, isang tahimik na dalampasigan na tanging ang pangalan lang ang alam niya. Isang pangalang ibinulong sa kanya ni Theo 7 taon na ang nakararaan. Sa unang anibersaryo natin, sabi ni Theo noon, habang magkayakap sila sa ilalim ng mga bituin, dadalhin kita sa isang lugar sa Australia. Isang beach na tinatawag na Starlight Cove. Sabi nila, sa gabi, ang mga alon doon ay kumikinang na parang mga bituin. Hindi natuloy ang anibersaryong iyon. Hindi nila nakita ang mga kumikinang na alon.
Ang tanging nakita niya ay ang likod ni Theo habang naglalakad ito palayo. Ngayon, nakatayo siya sa buhanginan ng Starlight Cove, mag-isa. Ang araw ay pababa na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat. Maganda. Malungkot. Habang naglalakad siya sa tabi ng dagat, hinahayaan ng mga alon na dampian ang kanyang mga paa, bumuhos ang mga alaala. Ang tawa ni Theo, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, ang pakiramdam ng seguridad sa mga yakap nito. Mga alaala na pilit niyang tinakpan ng galit sa loob ng 7 taon. Ngayon, sa katahimikan ng lugar na ito, ang galit ay tila napapagod na. Ang natitira na lang ay isang malalim na kirot. Isang tanong na paulit. Ulit. Bakit? Ang sagot ni Theo sa restaurant, tapos na yun. You have to move on. Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ganun na lang ba talaga kadali iyon para sa kanya? Posible bang ang pag-ibig na naramdaman niya ay isang panig lang pala? Napaupo siya sa buhanginan, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iniwan siya nito, hinayaan ni Sydney ang sarili niyang umiyak. Hindi iyak ng isang CEO na nawalan ng kontrol, kundi iyak ng isang babaeng minsan nang nasaktan ng sobra at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung paano bubuuin muli ang sarili. Nang tumahan siya, ang langit ay kulay lila na. Ang kanyang cellphone ay tumunog. Si Detective Miller, ang pangunahing imbestigador. Miss Vallejo, I apologize for the intrusion, sabi ng lalaki sa kabilang linya. But we have a significant update. We've confirmed that the explosive charge on the engine was triggered remotely. But more importantly, the saboteur managed to disable the security camera overlooking the maintenance area for a full 10 minutes. This wasn't a random act. This was an inside job. We're looking at someone who knows your airline's security protocols inside and out. Inside job. Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Sydney. Isang taong malapit sa kumpanya. Isang taong may sapat na kaalaman para manipulahin ang sistema. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Si Marco. Sydney, nasaan ka? Nag-alala ako. Ang boses nito ay puno ng tamis. Let's have dinner. Para naman malimutan mo kahit saglit ang lahat ng ito. No, thank you, Marco. I just want to be alone. Sagot niya. Biglang nawalan ng ganang makipag-usap. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya. Ang impormasyon mula sa investigador ay nagbigay sa kanya ng bagong direksyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang gustong manakit sa kanya. Kailangan niyang protektahan ang kumpanyang pinaghirapan niya. Habang naglalakad siya pabalik, hindi niya alam na mula sa di kalayuan, sa likod ng ilang mga bato, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Sinundan siya ni Theo. Hindi para guluhin, kundi para siguraduhing ligtas siya. Nakita niya ang pag-iyak nito. Narinig niya ang bawat hikbi na dala ng hangin. At ang bawat patak ng luha nito ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nais niyang lapitan ito, yakapin, at sabihin ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Umalis si Sydney sa dalampasigan na may bagong determinasyon. Pagsakay niya sa taxi, isang plano na ang nabubuo sa kanyang isipan. Uuwi siya sa hotel at hihilingin sa kanyang assistant sa Pilipinas na ipadala ang lahat ng personnel files, lahat ng may access sa eroplano bago ito lumipad. Kailangan niyang malaman kung sino ang traidor. At ang unang pangalan na pumasok sa kanyang isip, ang taong laging nasa tamang lugar, sa tamang oras, ang taong masyadong perpekto para maging totoo. Marco Reyes. Nakita ni Theo si Sydney na bumalik sa hotel. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at lungkot mula sa dalampasigan. Ngunit may bago sa mga mata nito,
Isang kislap ng determinasyon. Alam ni Theo na may gagawin ito, isang bagay na maaring lalong maglagay dito sa panganib. Ang mga salitang narinig niya mula kay Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Ayon sa plano, kontrolado, walang bakas. Hindi na siya maaring maghintay pa. Hindi na siya maaring manahimik. Hinintay niya ito sa hallway. Malapit sa pinto ng silid nito, nang makita siya ni Sydney, ang determinasyon sa mukha nito ay napalitan ng pamilyar na galit. "Anong kailangan mo?" tanong nito. Malamig. "Sydney, mag-usap tayo," pakiusap ni Theo. Ang boses ay seryoso. "Kahit 1 minuto lang. Wala tayong dapat pag-usapan?" Sinubukan siya nitong lagpasan, ngunit marahan niyang hinawakan ang braso nito. "Tungkol ito kay Marco," sabi niya, at nakita niya kung paano ito natigilan. "Lumayo ka sa kanya, Sydney. Mapanganib siya. May narinig ako." Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Sydney at tinabig nito ang kanyang kamay. "Ano to, Theo? Selos? Pagkatapos ng 7 taon? Ganyan ka na ba kadesperado para sirain ang mga taong tumutulong sa akin?" "Hindi ito selos," giit ni Theo. Ang boses ay tumaas na. "Nakita ko kung paano siya tumingin, kung paano siya magsalita. May mali, Sydney. Maniwala ka sa akin." "Maniwala sa'yo?" Tumawa ulit si Sydney. Pero ngayon, may bahid na ng sakit sa tawa nito. Ang lalaking tumalikod sa akin ng walang anumang paliwanag? Ang lalaking winasak ang tiwala ko? Bakit kita paniniwalaan ngayon? Ang bawat salita ay tumagos sa kanya. Ang pader na binuo niya sa loob ng 7 taon ay nagsimulang gumuho. Ang sakit, ang pangungulila, ang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Lahat ay umakyat sa kanyang lalamunan. Dahil kahit anong mangyari, hinding-hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sigaw niya, Hemoya. Ang boses ay basag na. "Huwag mo akong paikutin, Theo." Sigaw ni Sydney pabalik, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Tapos ka na sa buhay ko. Wala ka ng karapatan." Hindi na niya ito pinatapos. Sa isang iglap, lahat ng rason, lahat ng pagpipigil ay naglaho. Isinara niya ang distansya sa pagitan nila. Hinawakan ang kanyang muka gamit ang 2 kamay. At hinalikan siya. Hindi ito isang marahang halik. Ito ay isang pagsabog. Isang pagsabog ng 7 taong pananabik. 7 taong sakit. 7 taong pag-ibig na pilit na ikinubli. Ito ay desperado, magulo, at puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi sa isa't isa. Sa simula, nanlaban si Sydney. Pero sa ilalim ng sidhi ng kanyang mga labi, naramdaman ni Theo ang paglambot nito. Ang 1 segundong pagsuko, ang 1 segundong pag-alala sa kung ano sila noon. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Nakatitig sila sa isa't isa. Ang galit at pagkalito ay nagsasayaw sa mga mata ni Sydney. Ang kanyang mga pader ay pansamantalang bumagsak. "How dare you?" Bulong nito, pero ang boses ay mahina, hindi nagalit. Sydney, I think you need to see this. I'm sorry." Isang bagong boses ang pumutol sa sandali. Mula sa dulo ng hallway, papalapit si Marco Reyes. Kalmado, kontrolado. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang manipis na folder. Agad na lumayo si Sydney kay Theo na para bang napaso. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat. "Marco," sabi niya, inaayos ang sarili. "Pasensya na kung nakaistorbo ako," sabi ni Marco. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa na may halong kunwaring pag-unawa. Ngunit nang tumingin ito kay Theo, may malamig na tagumpay sa mga mata nito. "Pero may nalaman ang team ko sa Pilipinas. Isang bagay na kailangan mong malaman." Iniabot ni Marco ang folder kay Sydney. Nag-aalangan. Binuksan ito ni Sydney. Nakatayo lang si Theo. Ang puso ay kumakabog. Ano ang laman yon? Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Sydney
Habang binabasa nito ang mga papel, ang bahagyang lambot na dulot ng kanilang halik ay unti-unting nawala at napalitan ng yelo. Isang malamig, matalim na yelo. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Ang tingin na iyon, mas masakit pa kaysa sa araw na iniwan niya ito. Ito ay tingin ng sukdulang pagkasuklam. "Sydney, ano yan?" tanong ni Theo, kinakabahan. Hindi sumagot si Sydney. Sa halip, ibinato nito ang folder sa sahig sa harapan niya. Kumalat ang mga papel, mga bank statement, mga ulat ng utang, mga dokumento na nagpapakita ng malaking problemang pinansyal ng pamilya Olivares, mga problemang kagagawa ng ama ni Sydney 7 taon na ang nakalipas para pwersahin siyang umalis. Ngunit si Sydney, hindi niya alam iyon. Ang nakikita lang niya ay isang perpektong motibo. Tumingin siya kay Theo. Ang bawat salita ay tumutusok na parang bubog. "So this is it. This is you. All this time." Huminga ito ng malalim. Ang boses ay puno ng pait at pandidiri. "Pera lang pala ang habol mo." Ang mga salita ni Sydney ay tumama kay Theo na parang isang malakas na sampal, ngunit ang sakit ay 1,000 beses na mas matindi. "Pera lang pala ang habol mo." "Hindi, Sydney. Hindi totoo yan," sabi niya. Ang boses ay desperado. "Patibong yan. Gawa-gawa lang yan ni..." "Sino?" "Ni Marco." Putol ni Sydney. Ang tawa nito ay walang kagalakan. "Si Marco ang tumutulong sa akin mula pa noong una. Si Marco ang nag-aalala para sa akin. At ikaw? Ano ka, Theo? Isa kang multo na bigla na lang sumulpot para guluhin ulit ang buhay ko." Tumingin siya sa mga papel sa sahig at pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata ay nagniningas sa galit at pagkadismaya. "Ngayon naiintindihan ko na. Ang bigla mong pagbabalik, ang kabayanihan mo sa eroplano. Lahat pala ay may presyo. Magkano, Theo? Magkano ang ibinayad sa'yo para isakripisyo ang buhay ng 200 tao para lang pabagsakin ang kumpanya ko?" Bawat akusasyon ay isang suntok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtapat ang lahat. Ang tungkol sa ama nito, ang mga banta, ang sakripisyo. Ngunit paano? Paano siya paniniwalaan ngayon? "Sydney, please!" Pakiusap niya, isang huling pagsubok. Ngunit ang nakita lang ni Sydney ay ang isang taong desperado, isang taong nahuli sa akto. Umiling ito, isang pinal na pagtanggi. Ang tingin nito ay dumulas, mula sa kanya patungo kay Marco, na tahimik lang na nakatayo sa gilid, ang mukha ay nagpapahayag ng kunwaring awa. "Marco, please handle this," sabi ni Sydney. Ang boses ay pagod at walang buhay. Tinalikuran na niya si Theo, na para bang isa itong basura na hindi na niya gustong makita pa. Pumasok ito sa kanyang silid at isinara ang pinto nang walang anumang ingay, ngunit ang katahimikan na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Naiwan si Theo sa hallway kasama si Marco. Ngumiti ang huli. Isang ngiti ng isang ahas na kalulunok lang ng kanyang biktima. "Sayang, Kapten. Akala ko pa naman totoo ang pagiging bayani mo." Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ni Theo. Susugurin na sana niya si Marco, ngunit bago pa man siya makakilos, 2 security guard ng hotel ang mabilis na lumapit. Tila tinawag na ni Marco kanina pa. "Everything all right here, Sir Reyes?" tanong ng isa. "Yes, everything is under control," sagot ni Marco. Inaayos ang kanyang suit. Pakisamahan na lang si Captain Olivares sa kanyang silid. Tiyaking hindi na siya makakalabas o makakagambala pa. Orders from the CEO. Walang nagawa si Theo habang magalang ngunit mahigpit siyang iginaya ng mga gwardya palayo. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Marco na kumatok sa pinto ni Sydney at pagkatapos ng ilang sandali, pinagbuksan siya nito. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang iliko sa kanto ay ang pagsasara ng pinto.
at silang dalawa ay naiwan sa loob. Samantala, sa loob ng kanyang silid, si Sydney ay nakasandal sa pinto. Ang mga binti ay nanghihina. Ang ebidensya ay malinaw. Ang motibo ay malinaw. Ngunit bakit ang puso niya ay tumatangging maniwala? Bakit ang alaala ng kanilang halik, ang desperasyon sa mga mata ni Theo ay paulit-ulit na bumabalik? Para siyang nilulunod. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng isang taong kakampi sa kanya. Isang taong magpapatibay sa kanyang desisyon. Tinawagan niya ang kanyang ama. "Dad," sabi niya. Ang boses ay basag. "Sydney, anak, ano ang nangyari? Ayos ka lang ba?" Ang nag-aalalang boses ni Ricardo Vallejo ang sumagot. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sabotahe, ang ebidensyang dala ni Marco, ang problemang pinansyal ni Theo. Habang nagsasalita siya, umaasa siyang may maririnig siyang kahit katiting na pagdududa mula sa kanyang ama. Ngunit ang narinig niya ay ang kabaligtaran. "Sinabi ko na sa iyo, anak," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng bigat. "Mula pa noon, sinabi ko na sa iyo, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Gagamitin ka lang niya. Pera lang ang mahalaga sa mga taong tulad niya. Buti na lang at nalaman mo na ngayon bago pa mahuli ang lahat." Ang mga salita ng kanyang ama, ang huling pako sa kabaong. Ang huling hibla ng pagdududa ni Sydney ay naputol. Ang sabi-sabi ay naging katotohanan. Ang takot ay naging paniniwala. Tama ang kanyang ama. Tama si Marco. Siya ang naging tanga. 2 beses. Puno ng bagong galit. Isang galit na ipinanganak mula sa durog na puso. Tinawagan ni Sydney ang hotel security. Ang kanyang boses ay malamig at walang kaluluwa na para bang nagbibigay lang siya ng isang business order. "This is Sydney Vallejo. I want Captain Theodore Olivares confined to his room. He is not to leave or make contact with anyone. He is now the primary suspect in the sabotage of my aircraft. Consider him a threat." Pagkababa ng telepono, napayuko siya. Nagsimulang mag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Umiiyak siya hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa isang katotohanang unti-unti niyang tinatanggap. Ang Theong minahal niya ay hindi kailanman umiral. Isa lang yung ilusyon, at ang ilusyong yon ay muling sumira sa kanya. Habang umiiyak siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Marco. "Everything is handled. Let's have a celebratory dinner tonight, just the 2 of us." Hindi siya nag-reply. Paano siya magdiriwang kung pakiramdam niya ay may namatay sa loob niya? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sydney na nawala na ang lahat. Ang tiwala, ang pag-asa, ang pag-ibig. Naiwan na lang siya sa piling ng mapait na katotohanan at ng isang lason sa isip na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang 4 na sulok ng silid ay tila pader ng isang selda para kay Theo. Ang utos ni Sydney ay epektibo. May 2 gwardiya sa labas ng kanyang pinto. Tinitiyak na hindi siya makakatakas. Ang kanyang cellphone ay kinumpiska. Ang kanyang koneksyon sa mundo ay pinutol. Para siyang isang leon sa loob ng hawla, pabalik-balik sa paglalakad. Ang isip ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Galit kay Marco para sa napakatusong patibong nito. Galit sa ama ni Sydney para sa kasalanang sinimulan nito 7 taon na ang nakalipas. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil sa kanyang pananahimik. Tama na, sabi niya sa kanyang sarili. Tapos na ang pagiging martir. Hindi na niya hahayaang sirain ni Marco si Sydney. Hindi na niya hahayaang ang kasinungalingan ang manalo. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkamuhi sa kanya ni Sydney, kailangan nitong malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Huminto siya sa gitna ng silid. Pinilit na pakalmahin ang kanyang isip. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong nasa labas. Ang kanyang pag-asa ay nakasalalay sa isang maliit na bagay.
ang telepono ng hotel sa tabi ng kama. Malamang ay binabantayan ang mga tawag niya, pero kailangan niyang sumubok. Denial niya ang numero ng kanyang co-pilot na si Miguel na naka-check-in sa ibang palapag. Nagdasal siya na sana ay sagutin nito. Hello? Miguel, si Theo to. Mabilis niyang sabi. Ang boses ay mahina. Makinig kang mabuti. Wala akong oras. Ikinuwento niya ang lahat sa pinakamabilis na paraan. Ang kanyang hinala kay Marco, ang narinig niyang pag-uusap, ang patibong gamit ang mga dokumento. Kailangan ko ng pabor, Miguel. Isang malaking pabor. Sa kabilang linya, pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, narinig niya ang determinadong sagot ni Miguel. Anong kailangan mo, Captain? Sa maintenance crew natin, meron tayong ahente sa ground services na malaki ang utang na loob sa akin. Ang pangalan niya ay Rico. Hanapin mo siya. Sabihin mong kailangan kong malaman kung sino ang huling lumapit sa Engine 2 bago tayo lumipad, lalo na sa loob ng 10 minutong patay ang CCTV. Pagkatapos ng tawag, ang tanging magagawa na lang ni Theo ay maghintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat tunog mula sa hallway ay nagpapakaba sa kanya. Makalipas ang halos 2 oras na tila isang kawalang hanggan, tumunog ang telepono. Si Miguel. Nakausap ko na si Rico, Captain, sabi ni Miguel. Ang boses ay halatang nininerbiyos. Takot na takot siya. Inamin niyang binayaran siya ng isang ehekutibo mula sa Maynila para iwanang bukas ang access panel ng makina at para patayin ang CCTV. Hindi niya kilala sa pangalan, pero ang paglalarawan niya, tugma kay Sir Marco Reyes. Napapikit si Theo. Ito na. May pruweba ba tayo? Higit pa roon, Captain. Nirecord ni Rico ang huling pag-uusap nila sa telepono. Kanina lang. Noong kinumpirma ni Marco na ililipat na ang huling bayad, nakuha ko ang audio file. Isang malamig na determinasyon ang dumaloy sa mga ugat ni Theo. Good. I-send mo sa akin sa email at alamin mo kung nasaan si Sydney ngayon. Ilang minuto lang, dumating ang 2 email. Ang isa ay ang audio file. Ang isa pa ay isang maikling mensahe. Le Ciel Restaurant, ground floor. May dinner reservation sila ni Sir Marco. Binuksan ni Theo ang kanyang laptop na hindi kinuha ng mga gwardiya at dinownload ang file. Pinakinggan niya ito. Ang boses ni Marco ay malinaw, arogante, walang duda. Ito na ang kanyang sandata. Ngayon, ang huling problema? Paano siya makakalabas? Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bintana. Nasa 8 palapag siya. Imposible. Pagkatapos ay napatingin siya sa fire alarm. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang tuwalya. Binasa ito sa banyo at itinakip sa kanyang ilong at bibig. Huminga siya ng malalim. At buong lakas na hinila ang lever ng fire alarm. Isang nakabibinging tunog ang pumuno sa buong palapag. Narinig niya ang pagkakagulo sa labas ng kanyang pinto. Sa gitna ng ingay ng alarma, narinig niya ang sigawan. Sa isang iglap, ang mga gwardya ay hindi na nakatutok sa kanya, kundi sa pag-organisa ng posibleng pag-evacuate. Iyon ang pagkakataong hinihintay niya. Walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang pinto. Nagulat ang isa sa mga gwardiya nang makita siya. Ngunit bago pa man ito makakilos, mabilis na siyang tumakbo sa kabilang direksyon, papunta sa emergency exit. Ang alarma ay ang kanyang naging takip. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Nilalagpasan ang mga naguguluhang bisita. 8, 7, 6 na palapag. Hindi niya ininda ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Sydney. Nang marating niya ang ground floor, ang lobby ay magulo. Ginamit niya ang pagkakataon para makalusot. Tinanaw niya ang entrance ng Le Ciel Restaurant. At doon, sa isang mesang malapit sa bintana, nakita niya sila.
Si Sydney, mukhang malungkot at wala sa sarili. At si Marco, nakangiti, nagbubuhos ng alak sa kanyang baso, na parang isang hari na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Humigpit ang kamao ni Theo. Oras na para wakasan ang lahat ng ito. Hindi na siya nag-isip pa. Buong tapang siyang naglakad papasok ng restaurant. Hindi pinapansin ang mga tingin ng mga tao. Nakita siya ni Sydney. Nakita niya ang gulat, pagkalito, at galit sa mga mata nito. Tumayo ito. Anong ginagawa mo rito? Ngunit bago pa man siya makasagot, si Marco na ang nagsalita. Kalmado pa rin. Security! Sydney, huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Theo. Ang bawat salita ay puno ng bigat ng katotohanan. Ngumisi si Marco, isang nangising demonyo. It's too late, Olivares. Sumininyas ito. At mula sa kung saan, dalawang malalaking lalaki, hindi security ng hotel, kundi mga personal na alagad ni Marco, ang mabilis na lumapit para sunggaban siya. Ang dalawang lalaki ay parang mga pader na bakal na sumusugod kay Theo. Ngunit hindi sila ang kanyang kalaban. Ang kalaban niya ay oras. Bago pa man siya maabot ng mga ito, sa isang kilos na puno ng desperasyon at talino, ginawa ni Theo ang huling bagay na inaasahan ng lahat. Itinutok niya ang kanyang cellphone sa direksyon ng kanilang mesa, pinindot ang play sa pinakamalakas na volume at ibinato ito. Ang telepono ay umikot sa hangin at bumagsak sa gitna mismo ng kanilang mesa sa pagitan ng mga mamahaling plato at baso ng alak. At mula sa maliit na speaker nito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na restaurant. Siguraduhin mong walang bakas, sabi ng boses ni Marco sa recording. Konting aberya lang, ayon sa plano. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla. Ang kunwari pagiging kalmado nito ay naglaho na parang bula. Patayin yan, sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga tauhan ang dumampot sa telepono, ngunit pinigilan siya ng tingin ni Sydney. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ng lalaki. Kasabay nito, hinarap ni Theo ang mga tauhan ni Marco. Subukan ninyong lumapit, sabi niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nakay Sydney na ngayon ay nakatitig kay Marco. Ang audio recording ay patuloy pa ring tumutunog. Marco, ano ito? Tanong ni Sydney. Ang boses ay nanginginig. Sydney, patibong yan. Gawa-gawa lang niya yan. Depensa ni Marco. Ngunit ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay nagsasabi ng ibang kwento. Ngunit hindi na yon ang mahalaga para kay Theo. Ang kailangan ni Sydney ay hindi lang ang katotohanan tungkol sa sabuti. Kailangan nito ang buong katotohanan. Hindi lang yan ang kasinungalingan, Sydney. Sigaw ni Theo. Ang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng sakit at pait ng 7 taon. Ang atensyon ng lahat ay bumaling sa kanya. Itanong mo sa kanya kung bakit ako umalis. Itanong mo sa kanya kung ano ang ginawa niya 7 taon na ang nakalipas. Naguluhan si Sydney. Anong sinasabi mo? Tumingin si Theo ng diretso sa kanyang mga mata. Hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. At pagkatapos, isinigaw niya ang katotohanang matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Ginawa ko yon dahil tinakot ako ng tatay mo. Sisirain niya ang buhay ko, ang pamilya ko. Pinapili niya ako, Sydney, ang pangarap ko o ang pangarap mo. At pinili kita. Pinili kong maging kontrabida para lang makuha mo ang lahat ng ito. Ginawa ko yun para sa'yo, Sydney. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Sydney. Ang buong restaurant ay natahimik. Tila huminto ang paghinga ng lahat. Napatingin si Sydney sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang galit ay nawala.
Napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Pagkalito, pagkawasak. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono. Ang kanyang mga daliri ay tila walang lakas habang dinayal niya ang isang pamilyar na numero. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Theo. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay basag na bulong. Dad, isang saglit na katahimikan. Dad, totoo ba? Tanong niya. At isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Totoo ba? Na pinilit mong paalisin si Theo? Nilagay niya ang tawag sa loudspeaker. Ang buong restaurant ay naghihintay. Sa kabilang linya, narinig ang isang nanginginig na paghinga. Pagkatapos, ang boses ng isang matandang lalaki, basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Umamin si Don Ricardo. Para lang sa'yo ang lahat. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Sydney. Ang katotohanan, ang dalawang magkaibang katotohanan ay sumabog ng sabay-sabay. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa kasalukuyan ay ang kanyang traidor. At ang lalaking kinamuhian niya mula sa nakaraan ay ang kanyang tagapagligtas. Nabitawan niya ang telepono. Ito ay bumagsak sa sahig ng may malakas na kalabog. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Napaluhod siya. Ang mga gwardiya ng hotel na naalarma na ng kaguluhan ay dumating at mabilis na dinakip si Marco at ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi na yon nakita ni Theo. Ang tanging nakikita niya ay si Sydney na nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tunog, wasak at nawawala. Mabilis siyang lumapit. Inalis niya ang pagitan sa kanilang dalawa. Lumuhod siya sa harap nito at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 mahahabang taon, hinawakan niya ito nang walang anumang pader sa pagitan nila. Dahan-dahan marahan niyakap niya ito. Sa simula, nanigas ito. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ang pagguhit ng mga kamay nito sa kanyang likod, kumakapit ng mahigpit na para bang siya na lang ang natitirang matatag na bagay sa gumuguhong mundo nito. Ibinuhos ni Sydney ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pagsisisi, lahat ng kanyang kalituhan sa balikat ni Theo. At si Theo, tinanggap niya ang lahat ng yon. Hinahaplos ang buhok nito, bumubulong ng mga salitang dapat noon pa niya sinabi. Nang sa wakas, ay humupa ang kanyang mga iyak. Dahan-dahan siyang tumingala kay Theo. Ang mga mata ay namumugto at puno ng sakit. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang pangalan lang, isang bulong na dala-dala ang bigat ng 7 taon. Theo. Ang paglipad pabalik sa Pilipinas ay kabaligtaran ng paglipad papuntang Australia. Tahimik, payapa. Ngunit ang katahimikan ay hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa isang bagong pag-unawa. Si Theo ang piloto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang presensya niya sa cockpit ay hindi na nagdulot ng galit, kundi ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang hinahanap ni Sydney. Pagdating nila sa Maynila, may 2 importanteng pag-uusap na kailangan niyang harapin. Ang una ay sa kanyang ama. Natagpuan niya si Don Ricardo sa library ng kanilang mansyon. Nakaupo sa dilim, mukhang mas matanda ng 10 taon. Walang sigawan, walang sumbatan, tanging isang mahabang katahimikan. Ginawa ko lang kung ano ang sa tingin ko'y tama para sa'yo, anak. Basag ng kanyang ama sa wakas, ang boses ay puno ng pagsisisi. Tumingin si Sydney sa kanya, hindi na may galit, kundi may lungkot. Alam ko, Dad, at yun ang problema. Pinili ninyo kung ano ang sa tingin ninyo'y tama para sa akin, pero hindi ninyo ako tinanong kung ano ang magpapasaya sa akin. Lumapit siya at umupo sa tapat nito. Mahal kita, Dad, pero kailangan kong mamuhay para sa sarili ko. Kailangan kong gumawa ng sarili kong mga desisyon, sarili kong mga pagkakamali. Inabot niya ang kamay nito
At kailangan kong matutong magpatawad, kaya pinapatawad na kita. Nakita niya ang luhang pumatak sa mga mata ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, alam niyang nagsimula na ang paghilom ng kanilang relasyon. Ang pangalawang pag-uusap at ang pinakamahalaga ay para kay Theo. Hindi niya ito pinuntahan sa isang magarbong restaurant o sa isang opisina. Pinuntahan niya ito sa maliit ngunit maaliwalas nitong apartment. Isang lugar na sumisigaw ng simpleng buhay na pinili nito. Binuksan ni Theo ang pinto at sa loob ng ilang segundo, nagtitigan lang sila. Walang salitang kailangan. Gumawa si Sydney ng isang hakbang pasulong at pagkatapos ay isa pa hanggang sa wala ng distansya sa pagitan nila. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang pamilyar na amoy. Ang pamilyar na amoy. Ang pamilyar na tibok ng puso. Pakiramdam niya ay umuwi na siya. Patawad. Bulong niya sa dibdib nito. Patawad sa hindi ko pakikinig. Patawad sa hindi ko pagtitiwala. Patawad sa 7 taong sinayang ko sa galit. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Theo sa kanya. Wala kang kasalanan, Sydney. Pareho tayong biktima ng mga pangyayari. Itinaas nito ang kanyang mukha at pinunasan ng luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Ang mahalaga, narito na tayo ngayon. Umupo sila sa sofa, magkatabi, na para bang walang lumipas na 7 taon. Ikinuwento nila ang mga nangyari sa kanilang buhay, ang mga tagumpay ni Sydney sa boardroom, ang mga paglipad ni Theo sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga buhay na magkaiba, ngunit parehong may kulang, parehong may puwang na tanging ang isa't isa lang ang makakapuno. POV, Theodore Theo Olivares. Habang nakaupo siya roon, katabi si Sydney, nararamdaman ni Theo ang isang kapayapaan na 7 taon niyang hindi naramdaman. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting nawawala. Alam mo ba? Sabi ni Sydney, ang boses ay mahina. Sa bawat business deal na isinasara ko, sa bawat bagong eroplanong binibili ko, palagi kong naiisip kung magiging proud ka ba sa akin. Ang pag-amin na yon ay tumunaw sa huling piraso ng yelo sa puso ni Theo. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ito. Palagi akong proud sa iyo, Sydney. Kahit noon pa man, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng ilaw. Theo, may pag-asa pa ba tayo? Hindi na kailangan ni Theo mag-isip. Ang sagot ay palaging nasa puso niya. Ang pag-ibig ko para sa iyo ay hindi kailanman nawala. Sydney, naghintay lang ito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sydney. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Theo. At sa sandaling iyon, alam niyang ang lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, ay naging sulit. Kung ganoon, bulong ni Sydney, hindi na kita papakawalan pa, Captain. Ngumiti si Theo. Yun din ang plano ko, Ma'am CEO. 2 buwan makalipas. Ang setting ay hindi isang malaking simbahan, kundi isang pamilyar na dalampasigan, ang Starlight Cove, sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya, kasama si Don Ricardo na tahimik na lumuluha sa isang tabi. Sina Sydney at Theo ay nagpalitan ng kanilang mga sumpaan. Tinatanggap kita, Theodore Olivares, sabi ni Sydney. Ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Bilang aking piloto, aking bayani, at aking tahanan, pangako kong mamahalin ka sa bawat paglipad at sa bawat paglapag ng ating buhay. Tinatanggap kita, Sydney Vallejo, sagot ni Theo. Ang mga mata ay nakatuon lang sa kanya. Bilang aking CEO, aking inspirasyon, at aking destinasyon, pangako kong gagabayan at poprotektahan ka sa maaliwalas man o sa maunos na panahon. Nang maghalikan sila, ang palakpakan ng mga bisita ay tila naging musika na sinabayan ng mga alon.
Pagkatapos ng seremonya, habang ang araw ay tuluyan ng lumubog, magkahawak kamay silang naglakad sa tabi ng dagat. Tingnan mo, bulong ni Theo, itinuturo ang tubig. Sa pagdilim ng paligid, nagsimulang lumitaw ang mga ito. Libu-libong maliliit na ilaw sa tubig, mga bioluminescent plankton na kumikinang sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan. Ang mga alon ay naging mga bituin. Napangiti si Sydney. Ang ganda! Natupad din ang pangako ko, sabi ni Theo. Niyakap siya mula sa likuran. Sumandal si Sydney sa dibdib niya, ipinikit ang mga mata at nilanghap ang hangin ng dagat at ang pamilyar na amoy ng lalaking mahal niya. Wala na ang bigat, wala na ang galit. Tanging kapayapaan at isang pag-ibig na napatunayang mas matatag kaysa sa panahon, mas matibay kaysa sa mga kasinungalingan, at mas maliwanag kaysa sa mga bituin. We're finally home, Captain, bulong niya. Welcome home, my love, sagot ni Theo, at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. At sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin at sa harap ng dagat na tila kalangitan din, sinimulan nila ang kanilang bagong simula.